Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Pagbati mula sa inyong kapatid, kaibigan, Brother Yang. Ang ating pong devotional sa umaga pong ito ay may pamagat na Testing Time Reveals Faith and Love. Ang ating pong Bible verse ay mababasa po natin sa 2 Timothy 2 verse 19. Ang sabi po dito mga kapatid, kaibigan, ngunit ang matibay na saligan ng Diyos ay nananatiling matatag na may tatak na ganito. Kilala ng Panginoon ang mga kanya at lumalayo sa kalikuan ang bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Alala ko yung panahon po nung elementary, nung high school, nung kolehiyo, nung nag-aaral pa po tayo. Po pala, ang inyong pong lingkod ay nagtapos po ako doon po sa lugar po ng Mindanao. Nakapag-aral po ako doon sa kadahilanan na mayroon po kaming kamag-anak doon. Ang kapatid ng aking nanay ay napangasawa ng taga doon po sa Surigao sa Kantilan. Shoutout po pala sa akin pong Mama Lina, Tatay Big Boy, sa akin pong mga pinsan, sa akin pong mga kaibigan, diyan po sa lugar ng Kantilan, Surigao del Sur. Marajaw na buntag sa inyo pong lahat. Alam niyo po bakit ako dinala doon sa panahon na nag-aaral pa? Panahon nag-aaral pa kasi may mga professors, may mga teachers po tayo na pag matatapos na po yung period, yung class, sasabihin po ng mga teachers po natin, class, mag-review kayo mamaya kasi bukas mayroon tayong test, mayroon tayong exam. Pinsan sinasabi pa nga kung ano yung coverage, ano yung, kung ilang ilang items yung pong test, Ngayon, may mga professors at may mga teachers naman mahilig manggulat. Shout out po sa mga teachers, mga professors dyan na mahilig manggulat. Yung tipo ba bang mga kapatid, mga kaibigan, na ikaw, wala kang kaalam-alam, papasok ka sa school, wala kang any pressures kasi wala kang iniisip na test. Then, pagdating mo doon, kaupo-upo ka, ay, first subject pati. Then, sasabihin ng yung teacher, class, get one of sheet of paper, mayroon tayong quiz. Ma'am, sir, saglit lang po. Wala ka naman pong in-announce na mayroon po tayong quiz. Sa ating po buhay, mayroon tayong mga pinagdadaan ng quiz, test, exams. Ang purpose po noon ay para malaman kung nasaan na po tayo. Nasaan tayo sa ating pananampalataya, nasaan tayo sa ating pakikipagrelasyon sa Diyos, nasaan ang ating pong pag-ibig sa Kanya. Kaya napakahalaga mga kapatid, dito pong sanctification time. Ito pong pagkatapos nating tinanggap, pinaniwalaan ng ating pong Panginoon. Ito pong time na kung saan mga kapatid binabago, tinatransform, sinasanctify tayo ng ating pong buhay ng Diyos mula sa ating pong buhay dito sa buhay na naglilingkod sa ating pong Diyos. So, ang Biblia po ay nagpapaliwanag sa atin, nagsasabi sa atin mga kapatid ng kahalagahan ng bagong buhay, ng binagong buhay. At ito po hindi nangyayari ng bago ka na, tumulog ka lang, bago ka na. Hindi po yung nangyayari mga kapatid. Ito po yung nangyayari lifelong. Ito po ay lifelong obedience. Kaya napakahalaga ng test, napakahalaga ng mga pagsubok, ng mga trials sa ating pong buhay. Pwede po nating dayain ang mata ng tao na magmukha tayong masaya, pero hindi naman talaga. Magmukha tayong banal, naglilingkod sa Diyos, pero wala naman talaga. Magmukha tayo mga kapatid na matibay, pero ang totoo mga kapatid, deep inside, tayo po ay kunti na lang magbi-breakdown na, kunti na lang bibigay na. Pwede natin gawin yun mga kapatid, kayang-kaya natin gawin yun, pero ang Diyos, hindi natin kayang dayain, hindi natin kayang itago yung tunay na nangyayari sa ating pong buhay in and out, private and public life natin. Hindi natin maitatago sa Diyos. Pagka minsan alam nyo mga kapatid, mga kaibigan, pagka minsan hindi natin alam, tayo mismo hindi natin alam na malayo tayo sa Diyos, na hindi pala matibay yung ating pananampalataya. At kapag dumarating yung mga pagsubok, yung mga trials sa ating pong buhay, doon natin na pagtatandot sa akala ko matibay na yung pananampalataya ko, hindi pa pala. Akala ko matibay na yung relasyon ko sa Diyos, okay na ang pagkakapit ko sa Diyos, hindi pa pala, maluwang pa pala. Akala ko sumusunod ako sa Diyos, akala ko tagasunod ako ng aking Diyos, pero bakit ganito ang nangyari? Yung time ng pagsubok, yung time ng trials, doon masusubok mga kapatid ang ating tunay na pananampalataya, ng ating tunay na pag-ibig, kung tayo po talaga ay naglilingkod sa Diyos o wala sa Diyos. Good news mga kapatid, sa panahon po ng trials, ng temptations, ng challenges sa ating pong buhay, hindi malayo ang Diyos, kundi kasama po natin siya.
kasama natin siya mga kapatid. Bakit po na tayo sinasamahan? Dinasamahan po tayo ng Diyos to ensure na ikaw po ay magtatagumpay, na ikaw mga kapatid ay magpapatuloy, na ikaw mga kapatid, kaibigan ko ay babangon, magpapanibagong lakas. Ito ang gampanin ng Diyos sa atin mga kapatid. Ang siguraduhin na sa araw-araw, tayo po mga kapatid ay may panibagong lakas para harapin ang hamon ng buhay, para bumangon at magpatuloy mga kapatid. Ang kailangan ng Diyos galing po sa iyo ay sa araw-araw, ipagkaloob natin ang buhay natin sa Diyos. I-surrender natin ang lahat sa ating pong buhay ng Diyos. Ito ang kailangan ng ating Diyos. At palagi nating kilalanin na sa ating sarili wala tayong kakayanan. Ang Diyos lamang. Alam niyo mga kapatid, dito masusukat mga kapatid kung sino ang tunay na si Diyos. Sapagkat ang sabi ng ating binasa ng Biblia, nakikilala ng Diyos ang tunay na Kanya. Pwede nating pikiin. Ang Bible ay nagsasabing, marami ang nagsasabing Panginoon, Panginoon. Marami ang magpapakilala sa atin na galing sa Panginoon. Pwede nating pikiin ang ating pong pagkakakilanlan na tayo ay sa Diyos, pero hindi naman pala. Pero sa Diyos, hindi natin iyon magagawa. Sapagkat nakikilala ng Diyos ang tunay na Kanya. At ang sabi ng talata, ang tunay na Kanya mga kapatid, lumalayo sa paggawa ng masama, naglilingkod sa atin pong buhay ng Diyos. Kaya mga kapatid, nais mo ba na sa araw-araw ay pasakop ang buhay mo sa Diyos? Nais mo ba na sa umagang ito ay pasakop mo ang buhay mo sa Diyos? Ipagkaloob ang buhay mo sa Diyos? Iyo ba ang desisyon kapatid ko, kaibigan ko, na sabihin ngayon, sa araw na ito, ngayong araw na ito, Panginoon, ibinibigay ko ang buhay ko sa iyo. Nais kong maglingkod sa iyo. Patatagin mo ako. Tulungan mo ako. Sa bawat hamon ng buhay, magtagumpay ako. At hindi ako mawala sa aking pananampalataya, pag-ibig, pakikipagrelasyon sa iyo. Kung ito po ang iyong nais, tayo po'y manalangin. Mahabagin Diyos, mapagpalang Ama, papasalamat kami sa inyo pong pag-ibig sa amin, sa iyong kabutihang loob. Salamat na inyong patatatagin ang aming pong buhay pananampalataya, ang aming pong pag-ibig sa inyo. Salamat sa inyong pangako na hanggat kami po ay umaasa sa inyo, nagpapasakop sa inyo, hindi niyo po kami pababayaan. Tutulungan niyo po kaming magtagumpay sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.